naniniwala ako sa dalawang bagay na pinakadikit sa akin tibo, Pero sa totoo lang, nakita ko na dati yung demonyo. Naniniwala ako sa akin, pero hindi ako naniniwala sa Diyos. Yung sabi na maniwala ka sa Diyos, na lagi yung Diyos, hindi dyan naman lagi para sa'yo. Dahil daw naniniwala. Nasubukan ko paniwala nun, pero nakalimutan ko rin. Since 10 years old pa lang ako, na-depressed na ako. Ilang beses na rin ako, munti kang mamatay doon. Dati, sinusubukan ko talaga magpakamatay. Sinusubukan ko mag-gas, madilim mo palito. Sobrang dilim. Yung parang, nasalit ka na kwarto, pero puro anino, nakikita ko na sarili. Tapos, uminom na rin ako ng mga random na gamot na kung ano. Hanggang sa nakakatulog lang ako. Kinabukasan, gising na naman ako. Nasa bunot ako sa sarili ko, inuuntog. Maraming mga plan noon na ginamit ng Panginoon para lumapit ako sa kanya. Kinuha ko na dati tumalun sa malapit na sinihan doon sa amin na abandon na yung sinihan. Sumuha ko tumalun. Pag-iip ko na hangin, iniip ko pabalik, imbis na mahulog ako patang sa palapag. 2 years na pagkatapos nun, nagkaroon ng sunog doon. Yung sunog yung simbang ko. Dahil yata sa ilik na gaduwayan. Yung sunog doon. Nakatayo lang ako doon, sa gitna. Parang sinasabi, huwag kang gumalaw. Pero huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Yung sinasabi sa akin. Hindi nakakapaglakan na parang hindi ako pinapagalaw. Hanggang sa, tanay lang ako, nakatungo ako sa apoy. Na parang sinasabi, lumapit siya sa apoy. Then, bigla ko natapil ako, napatataliwan ako sa sidewalk. Doon, yung ano nga, tumayo ulit. Tapos pumapagay sa sarili ko. Eh, bigla namang bumbero dumating. Pabilis yung bumbero. Nagulat ako sa busina sa top sa Bermudez. Kaya nung niwala ako sa akin, base na rin ako hindi ko mapatay. Pero lagi ako naliligtas. This year, sinuha ko ulit mag-business dyan. Dahil, mamali sa akin yung alaan na, biniblame lahat ko ng tao na ako daw papatay sa magulang ko. Pinabayaan ko daw na hindi ko daw talagaan. Pero buong buhay ko, nilaw ko lang lahat na magulang ko. Yung nakripis ko lahat, pag-aaral ko, kaibigan ko, lahat ng taong maalala sa akin, kinalimutan ko para sa pamilya ko. Bumuhay ko, wala ko sa Indian Toro, sinisising ko lagi yun. Ilang beses sinubukan lumayo sa Diyos. Pero hindi ko alam, nakalik lang siya sa akin. Dahil alam niya, nakadika sa akin yung pugogo. Ilang beses niyang inaalis sa akin ng demonyo to. Ilang beses niyang inaalis sa akin. Parang yung tao nagsabi sa akin na maniwala ka sa Diyos. Madalas, makakatanggap ako ng papel. Iba-ibang religion. Hanggang sa marami na kasunod doon, napapansin ko lang isang word na trust God. Inisip ko lang na papel lang to, pala silbi. Pero kahit ang gawin ko, sisisip lahat sa Panginoon. Siya ang tinuwin ko ng mortal kong kaaway. Pero, siya pala ang dahilan kung bakit may mga tanda na mong lumapit na magagandang bagay sa buhay ko. Inisip ko, angel. Pero hindi ko, walang angel. Kung walang Diyos. Yan. Yes, year ko lang din naiintindihan niya lahat. Lahat ng pagsubok na tumating sa akin, makaramihan doon, bigay ng Diyos. Pero yung pagkapapakamatay, nakasali ako sa maraming bagay, salita, isip at gawa. Pero hindi pa na talaga ako. Meron niya kasabihan na God will swipe 30 years away. Sa tuwing umiiyak ako, malapit sa akin yung pusa, malapit sa akin na aso. Then, hinihimas yung aso. Nakawala yung iyak. Then, yung January, nakalala ka kita doon. Nakalala rin ko si Ate Emily, Pastor Rio. Ngayon naniwala ko sa isang Diyos na lang meron, Jesus. Yung gusto ko na gusto rin niya, ibibigay niya sa'yo. Then, January 27, tumawag sa akin yung pamangkin ko. Tumawag sa akin ng gabi. Na, Jobert, andito kapatid mo dumating na. Binigay niya sa akin ulit yung kapatid ko. Sa almost 8 years kami hindi nagkita. Doon ako layak. Kasi nandun talaga yung kapatid mo. Ano sa tingin mo ang pwedeng gawin ni Lord mga 5 years mula ngayon? Possible. Trabaho, ano yung pag-aaral, sa seminaryo,
Siguro. Robert, meron ka bang salita ng Diyos na naaalala o gustong ibahagi bago tayo magtapos sa iyong testimonya? Parang na ang Diyos ang ating sandata at kalasan.